sinabi po niya, binabatikos niya kayo pagpalakpak daw ng mga kongresista ng SONA, pinanggit yung flood control projects. Eh, kayo na rin naman daw yung involved dyan. Very daring daw kasi yung pagpalakpak niyo. Mga kongresista daw yung namimili ng district engineers, mga regional directors sa area ninyo. So may conspiracy daw para makakuha ng kickback. Well, very important ho siguro, bagitin muna kay Mayor Magalong, ipakita niya ebidensya. Kasi mabigat yung akusasyon eh. Ang akusasyon, ang mga kongresista, 30%, 40% getting kickbacks from government projects. No? Kasi he has been speaking for several weeks, several months, no? Providing this particular presentation. No? So, ang gusto nating makita mula po kay Mayor Magalong, with due respect to him, asan po yung ebidensya na 30%, 40% kinukuha ng legislators, particularly po ng mga kongresista o mga senador. But hindi also look into that. Well, I think as soon as we do a review, he should be invited to provide, to provide an actual presentation doon po sa kanya pong binabanggit na 30 to 40%. Kasi syempre, you have to be able to subject it to actual scrutiny as well, no? Kung talaga ba may batayan. Ibig sabihin, wala naman tayong sinisino rito eh. Kumbaga, kung meron talagang legislator involved, kung meron po talagang agency official involved, kung regional director ito, district engineer ito, undersecretary ito, secretary ho ito, wala ho tayo dapat sinuhin dito. Siyempre, ultimately, yung contractor po na involved dito. So, kung maipakita niya kung sino po yung mga yon, well and good, papalakpakan ho natin siya. Kailan po, sir? I think as soon as magkaroon na po ng organizational meeting, yung pong House Committee on Public Accounts, magsisimula na po yung mga pagdinig. No? Pero by the start of next week, meron na po mga preliminary report siguro po na darating po sa ating pong komite patungkol po rito. Pero yung actual hearing, sir, how long will kailan po yung actual hearing? Well, hopefully within the month of August. No? So 1st of August ata bukas. No? So Not next week naman yan. next week kasi baka organizational meetings pa lang po eh. Yung pong maisalang by next week. Pero hopefully within the next 2 to 3 weeks, meron na pong actual na pagdinig tungkol po rito. May ipapal din daw pong bill si SP Escudero para daw maiwasan na yung conflict of interest ng mga mamamatas sa mga proyekto. May komento po. Well, una sa lahat, nasa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa ilalim po ng New Procurement Law, meron na po talagang mga ganyang aspeto na nagbabawal sa mga public officials, no? Kamag-anak ng public officials na sumali at maging bahagi ng mga kontrata ng gobyerno. So, hindi ko alam kung kailangan pa. Tingin ko mas mahalaga na ipatupad ho talaga natin. Ibig sabihin, kung meron ho talagang kakanta, may mag-whistleblow, edi dapat pakasuhan ho natin lahat ng mga officials na involved po dito. So, I think it's more of a law enforcement question more than a need for new legislation. Sir, yung this the same? I think so. So just to be clear, I think the probe would include all infrastructure projects, which includes flood control projects. If there are ghost projects, then this will include this. The inquiry will also include it. Sir, may resolution na bang nakafile or motopopyo to? I have to check the list of the resolutions. No? Pero kung wala pa, then I think sooner or later someone will actually file the resolution. Kung kasama rin po ba dito yung sa Dolomite, yung pinapropose? Yung na-wash out, sir. Napunta sa mga... Resolution ko yun, di ba? Pero I think so. I think so. I think, hindi kasama yung dolo. It's an entirely separate inquiry kasi it's a subject of an entirely different resolution. Pero I'm quite sure there will be a hearing on it. Sir, meron din po bang naging marching orders si Speaker specifically for public accounts about this issue? I think yung marching order would be the speech, no? On the second day of session, kung saan talagang sinabi niya na lahat po ng kailangang pag-iimbestiga, kailangan reforma dito sa usapin po ng infrastruktura, particular sa flood controls, susuportahan po at titindigan po ng Kongreso. So, ito na po yung pagsisimula po nito pong pagtindig po na ito. no sacred cows po. I think so. Yeah. Kasi baka kasi may ma-involved na congressman or former lawmaker. No sacred cows po. Ibig sabihin, kung saan ho bumagsak yung axe, doon ho talaga dapat abutan yon, di ba? Kasi hindi naman maniniwala yung mga kababayan ho natin sa atin kung meron ho tayong sisinuhin sa ganito po mga investigasyon. Kung on
the budget deliberation lang kasi nag-file si SWIFT budget deliberation. Well, kailangan natin maging malinaw, no? Sa usapin po ng Bicameral Conference Committee. Nakaraang taon, nagkaroon na po ng pagbubukas sa media. Nito pong Bicameral Conference Committee. Pero yung opening tsaka closing statements lang, yung pong ibinukas. Ang ipinapanukala po ng Kongreso ay yung pong pagbubukas sa civil society, sa mga kababayan po natin, ng buong proseso. So I'm quite sure, dapat, kahit yung usapin po ng small committee, dapat buwagin po yun. So, ano yung particular na mungkahi na hindi pa ho binabanggit, dapat ho yung entire budget, whether at the level of the HGAB, at the level of Appropriations Committee, Senate Finance Committee, including the Bicameral Conference Committee, nakapalaw naman ho yan sa isang spreadsheet. Hindi ba? At alam ho natin na pagka nasa spreadsheet yan, kahit nga yung mga ordinaryong spreadsheet, meron yung tinatawag na track changes. Hindi ba? Kailangan sa bawat pagbabago, pagdagdag, pagkaltas, pagdagdag ng numero, pagtanggal ng letra, mailalagay ho ron sino ho yung naglagay, sino ho yung nagkaltas. No? Ibig sabihin, kailangan ng panindigan ng miyembro ng Bicameral Conference Committee, ng miyembro ng Committee on Appropriations, ng miyembro ng Finance Committee, yung kanila pong ibabawas, idadagdag, dyan po, detaling idadagdag, ibabawas dito po sa lahat ng aspeto po ng budget po natin. So sa lahat po ng